dinagdag ulit ng House of Representatives. Now, ang lagi kasing tanong dyan, ano ba ang absorptive capacity ng NIA? Bakit yun ang laging tinatanong eh? I'm proud to report po sa inyo ngayon na ang obligation rate namin as of October of 2024 ay 88% na. Ano po? Ang aming disbursement rate is around 50% at ang aming physical accomplishment is 53%. Kaya maganda po yung aming absorptive capacity kung yun po ang tanong. At kung next slide please. Pakibalik na lang. Isa pa. Sige pa, isa pa. Yan, tingnan niyo po ito ho. Nung ako po ay pumasok sa NIA, nagpagawa, kasi yung National Irrigation Master Plan pala ng NIA, na sinasabi niya na merong 3.2 million hectares potentially irrigable sa buong Pilipinas. Na-find out ko po na yun ay based pala sa 3% slope. So, paano naman yung nasa upland communities? Nawala po yun sa program ng NIA. So, gumawa po kami ng tinatawag naming Regional Irrigation Master Plan at kinonsider namin yung up to 30% slope. Kasi actually ito yung mga nagpo-produce ng mga high value crops may nakita po kami na around 920,000 hectares na on top of the 3.2 na pwede pa palang irrigate. Tandaan po natin, yung program na yan din ang nirequest namin sa Congress na mapunduhan, which is yung mga solar pump irrigation projects po natin, 920,000 hectares po yan. At tandaan natin, yung madali rin nating gawin na repair and restoration and augmentation ng patubig natin na 300,000 hectares, kung yan po sana ang mabigyan natin ng atensyon, madali po nating matapos yung 1.2 million hectares na potentially irrigable area pa natin. And again, nung ipaliwanag namin dito sa Kongreso ang aming programa, pinagbigyan po naman po kami at naramdaman po naman natin yung inyong suporta. Sir, And ano ba ang, pwedeng yung last slide? Pwedeng paki-forward lang. Isa pa. Sige pa po. Sige pa po. Sige pa po. Isa pa. Yan. Itong mga sinasabi namin na solar pump irrigation projects natin, kapag i-implement po natin ito, para ma-grasp lang na natin, makaka-3 croppings kasi ang ating mga magsasaka At ang amin pong estimate dito, ang ROI lamang po natin dito ay around 3 years, 3 to 4 years, maka-ROI na po tayo. Mabilis nang gawin, madali pa yung ROI, so makakatulong talaga ito sa ating rice production and high-value crops production. So, kung meron po tayo dapat na short-term plan, ito na po yun. At saka yung ating mga additional na 1.2 million hectares, pwede naman nating patayuan ng mga high dams. Yan yung inaabot ng 3 to 5 years na construction. So, habang hinihintay natin ang ating mga high dams na matapos, at least meron po sana itong mabilisan po na sitwasyon natin. Kanina po, kausap ko ang ating former President, Gloria Arroyo, ma'am, Congressman Arroyo, ay napag-uusapan namin actually yung mga indigenous people, yung mga nasa upland communities na nabigyan namin at yung iba'y ongoing pa yung project namin, itong mga solar pump irrigation. So, makita po natin, yung project na ito ay hindi lamang siya para doon sa flatlands, kundi pati yung mga kapatid natin na nasa mga upland communities ay mabilisan po nating matutulungan at mabigyan ng atensyon sa ganitong mga programa. Pakibalik yung slide, please. Isa pa. One more time. Now, ano po ngayon ang ginagawa ng National Irrigation Administration nationwide para ho sa sustainable and inclusive na pag-angat ng kabuhayan ng ating mga magsasaka ayon doon sa utos ng ating Pangulo. Kasi gusto ng ating Presidente, pababain ang presyo ng bigas
Pero at the same time, kailangan matulungan din yung ating mga magsasaka. Parang it's a tall order, ano po? Paano mo pababain ang presyo ng bigas na patulungan mo pa ang ating mga magsasaka? Ang ginawa po ng NIA rito, at kami nagtutulungan po ng DA, meron kaming Convergence Initiative Project, ay binubuo namin yung aming mga Irrigators Association into cooperatives per town. As of today, meron na po kaming nabuong 226 na mga cooperatives nationwide. Ayon sa aming Convergence, itong mga cooperatives na ito, ang priority ng PhilMec na bigyan ng farm equipments, lalong-lalo na po yung rice processing system, para ma-capture ng ating mga magsasaka, yung ating mga IAs, yung added value added ng rice production. At yung feedback ng ating mga magsasaka dahil dito ay napakaganda ng kanilang mga feedback. Ano po? At nakikita natin personally, pag umiikot tayo sa mga bayan-bayan, na nakakausap natin yung mga IAs natin, na malaki ang naitulong sa kanila. And at the same time, meron pong pinunduhan ng Kongreso rin ngayon sa tulong na rin ni Speaker Romualdez, yung contract farming natin ngayong taon na ito, ay naipakita po namin dito sa ating contract farming na pwede naman palang magbenta ng murang bigas nang may kita na ang ating mga magsasaka. In fact, ito po yung source ng BBM rice ng NIA, yung bagong bayaning magsasaka rice namin, na 29 pesos. Ipakita namin yung aming formula na ito'y sustainable naman pala. Ano po? Paki-atras po ng isang slide. Isa pa po. Yan. Makita po natin na ang production cost lamang pala ng isang kilong bigas ay nasa 20 pesos at may kita ng ating mga farmers dyan na 50 pesos. Paki-forward yung slide. 2 slides, please. 2 slides. Isa pa po. Isa pa. Yan. Pakibalik. Ikaw na lang, no? Ikaw na lang. Pakibalik po. Pakibalik. Yan. Now, ito po, ang pansinin ninyo, ano yung effect kung meron tayong IAs, meron tayong cooperative per town? Imagine, kung meron kang 1,000 hectares, which is napakaliit po yan, ano? 1,000 hectare per cluster. Meaning, meron kayong production na 10 million kilograms na palay in 2 croppings. Ano po? Sabihin na natin, kalahati na lang ang magiging bigas. So, 5 million kilograms na milled rice. Ano po? Kung 20 pesos ang production cost natin ng bigas, sabihin na natin ibenta pa ng cooperative ng 40 pesos, may added value na 20 pesos. That would mean around 100 million pesos ang makapture ng cooperative per year. Per year po yan, ano? At ang magkakaroon po yan ng multiplier effect kasi makapture ng mga IAs natin doon sa kanilang mga bayan. So, malaking tulong po yan sa local economy ng mga bayan. Now, yan po ang pinagtutuunan namin ng pansin ngayon. Yan po ang inuutos sa atin ng ating Pangulo. Meron po kaming convergence project with DA. Kasama po namin dyan ang PhilMec. Kasama po namin dyan ang NFA. Nandyan din po ang PhilRice. Ano po? At sama-sama po kami na ito ay ini-implement sa pamumuno po ng ating Secretary Laurel. And almost, weekly po ang meeting namin dito para masiguro po namin na maisakatuparan ito. Meron pa po kaming ginagawa ngayon na paraan para po mapa-increase naman natin yung ating cropping intensity. Ano po? Nilipat po namin. Sinimulan na po namin. In fact, meron na po kaming around 350,000 hectares na for double cropping natin. Nilipat namin yung cropping calendar ng October, November para mag-ani po tayo ng March. And then, ng February, March, magtatanim ulit po tayo. Mag-aani ulit ng June, July. Ano ang kagandahan nito pagka nailipat natin yung